Hi, hello po sa inyong lahat. Isang masaya at masiglang araw po sa inyong lahat. Kailangan po ang bawat araw ay salubungin natin ng masigla para maging masigla at masaya ang ating buong araw, maging productive. Welcome po pala sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. Ngayon pong araw na ito ay pag-usapan po natin yung nag-viral na video po na SUV driver po na kamakailan ay kumalat po sa social media, at ito ay nangyari po dyan sa may C5 Taguig City. So yun nga po, pilit niyang kinukuha yung lisensya ng nakagitgitan niyang driver. At makailang beses dyan talagang kinukuha o pilit na kinukuha yung lisensya nung mamang driver na nakagitgitan niya. Talagang nanggagalaiti po sa galit at talagang pinipilit niyang ibigay, kuhanin yung lisensya, pero hindi naman po ito ibinigay ng driver po na nakagitgitan niya. So yun po ang nangyari. At ang update po doon ay na-identify na po kung sino po yung SUV driver na yon. Ay siguro po ay dahil doon sa video po ay kitang-kita naman ho yung kanyang plate number, kaya siguro po ay natuntun siya ng LTO. At pansamantala pong sinuspinde ang rehistro ho at lisensya ho niya. Yun ho yung isa sa mga update na nabalitaan natin. At according po sa spokesperson ng PNP ay may mga violations po o ayon sa report. At ang mga violations po na yan ay tulad ng reckless driving, obstruction to traffic, at saka po yung improper person to operate motor vehicle. So yun po yung mga violations po niya according po doon sa report. At ang isa pa pong matindi dyan ay pinagre-report po siya sa December 4 doon po sa LTO, sa opisina po ng LTO. Hindi lang natin sigurado kung saang branch, pero ang nakalagay lang ay LTO NCR doon sa report. So yun po, pinagre-report po siya sa December 4. So yan po ay araw ng Lunes, alam ko, dahil ngayon po ay December 1, unang araw ng Disyembre po ngayon. Bukas po ay 2, Sabado, at Linggo ay 3. So Lunes po ay pinagre-report po itong SUV driver po na nag-viral kamakailan po dyan po sa C5 Taguig. So yun po ang update natin dyan. At malalaman po natin yung mga susunod na balita dyan kung ano mangyayari. Matindi po yun, kaya napakahirap po na maging matapang tayo sa daan. O wala naman po nangyaring pagka o banggaan po o kaya ay nagkasayadan sila. Wala naman po nangyaring ganun kundi gitgitan lang po na siguro sa init po ng ulo ay talagang pwedeng lumaki. Subalit pwede pong maiwasan yun na siguro medyo pasensyahan talaga po. Kailangan mahaba ang pasensya natin sa daan, lalo na po pag nagdadrive tayo sa mga masisikip na lugar, o kung hindi man ay may mga sasakyan po talaga na akala natin ay ginigit tayo pero hindi po. Kaya nga importante po na huwag tayong masyadong makikipag-away sa kalye o lansangan, dahil po marami po ang nakatutok na camera. Mabibidyohan po tayo at marireport po tayo sa LTO saan man, at saka kung saan otoridad. Ay gaya po noon ay napahamak po yung driver na yon dahil sa init ng kanyang ulo
ay nangyari po yung ganyang balita at lumaki at nakaabot sa LTO. At kung tutuusin po, ang pagkumpiska po ng lisensya ng isang driver ay sa mga otorisado lang po na kinaukulan ng dapat kumuha. Unang-una po, ang mga taga-LTO, yan po may karapatang kumuha ng lisensya at hindi po ng kung sino-sino. Pangalawa po na alam ko ay yung po mga traffic enforcer na makakahuli po ng mga motorista na lumalabag sa lansangan habang nagmamaneho. So yung sila po ang mga otorisado lang na pwede nating ibigay ang ating lisensya at hindi sa kung sino pa mga tao ang kukuha nating lisensya. So hindi po maaari yun. Gaya po ng aking binabanggit sa unang vlog ko tungkol po dyan sa viral video po na yun sa C5 ng SUV driver at ng isang motorista po na nakikita niya, ay yun po yung sinasabi ko na tanging LTO lang po at authorized traffic enforcer lang ang pwede kumuha ng lisensya mo at hindi po ng ibang tao. At doon po ay idagdag ko lang, pinagbaantaan din po pala ng hindi na lang po nakuha ng video ng SUV driver, yung pong nakakitang driver. Ang sinabi po ay kukuha yata ng baril at babarilin. Yun ang medyo masama po na nasagap natin doon po sa report na yun. So yun lang po ang mai-share ko ngayong araw na ito. Isang mapagpalang araw po. Kung bago po kayo sa aking channel, mangyari lang po na mag-subscribe kayo para po makabalita kayo sa mga sariwang balita po na nangyayari sa ating mga kapaligiran at sa iba pong bagay na aking ibabahagi. So isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, and God bless po.